Ngayong alam na natin kung ano ang tekstong argumentatibo, panahon na upang suriin natin ang isang aktwal na halimbawa. Ang tekstong ating babasahin ay may pamagat na petisyon upang kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas, na isinulat ni Michael Charleston Chua. Bago natin ito basahin, pagmasdan muna natin ang slide na ito. Mapapansin ninyo na may tatlong pangunahing ideya na agad ipinapakita. Una, noong sumiklab ang himagsikan noong 1896, ang katipunan ay hindi lamang isang samahan. Ayon sa Mayakda, ito ay naging isang gobyernong revolusyonaryo. Ikalawa, sinasabing pambansa ang sakop ng gobyernong ito. At ikatlo, may tanong tungkol sa katotohanan sa kasaysayan. Ngayon, gusto kong isipin ninyo ang tanong na ito. Kung may bagong ebidensya na lumabas tungkol sa isang pangyayari sa kasaysayan, dapat ba nating baguhin ang ating dating paniniwala? Pag-isipan muna ninyo. Hindi pa natin hasagutin. Habang binabasa natin ang teksto, alamin natin kung sapat nga ba ang ebidensyang ibinibigay ng mayakda upang suportahan ang kanyang paninindigan. Tandaan, hindi natin layunin na agad sumang-ayon o tumutol. Layunin nating suriin kung paano niya binuo ang kanyang argumento. Ngayon naman ay simulan na nating basahin ang pamagat ng teksto. Petisyon upang kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Kapag narinig ninyo ang salitang petisyon, ano ang naiisip ninyo? Tama. Ang petisyon ay isang dokumentong naglalayong humiling ng pagbabago o pagkilala sa isang issue. Ibig sabihin, may nais baguhin o kilalanin ang may akda. Sa kasong ito, nais niyang kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Ngayon ay itanong natin sa ating sarili. Ano kaya ang magiging mga ebidensyang gagamitin niya upang kumbinsihin ang kanyang mga mambabasa? Habang nagabasa tayo, hanapin ninyo ang mga datos, mga pangangatwiran, at mga katunayang kanyang ginamit. Basahin natin ang unang talata. Ayon sa teksto, may ilang historiador tulad ni Milagros Guerrero, Ramon Villegas, at Emmanuel Encarnacion na nagsasabing si Andres Bonifacio ang unang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ito simpleng opinion lamang. Mapapansin ninyo na agad gumamit ang may akda ng mga eksperto. Sa argumentasyon, ang paggamit ng eksperto ay isang uri ng ebidensya. Mas nagiging kapay-paniwala ang argumento kapag sinuportahan ito ng mga taong may sapat na kaalaman sa paksa. Ngayon naman, binanggit din sa teksto na nang sumiklab ang himagsikan noong August 24, 1896, ang katipunan ay naging isang gobyernong revolusyonaryo. Kaya ayon sa kanilang paliwanag, kung ang katipunan ay isa ng gobyerno, ang pinuno nito si Andres Bonifacio ang nagsilbing pangulo. Tanungin natin ang ating sarili. Ito ba'y opinion lamang? O mayroon ba itong batayang dokumento? Ayon sa teksto, nakabatay ito sa mga dokumento ng katipunan. Kaya makikita natin na gumagamit ang may akda ng ebidensya upang patibayin ang kanyang thesis. Magpatuloy tayo. Sa bahaging ito, ipinapaliwanag ng may akda na ang Republikang Katagalugan ang pinagmulan ng mga sumunod na pamahalaan. Sinasabi rin dito na naging pinuno si Emilio Aguinaldo matapos ang pagkamatay ni Bonifacio noong 1897. Ngayon, hindi natin ito basta tatanggapin bilang katotohanan. Sa argumentasyon, mahalagang itanong lagi ang mga sumusunod. Ano ang ebidensya? Saan ito nanggaling? Mapagkakatiwalaan ba ang sanggunian? Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kritikal na pag-iisip. Hindi sapat ang basta maniwala, kailangan nating suriin ang pinagmulan ng impormasyon. At ito mismo ang layunin ng tekstong argumentatibo. Hindi lamang manghikayat, kundi hikayatin din tayong mag-isip. Sa bahaging ito, ginamit naman ng may akda ang isang napakagandang estratehiya sa argumentasyon. Hindi lamang siya naglahad ng impormasyon. Nagtanong din siya. Halimbawa, paano kung ang mga ebidensya ay nagsasabing ang kanyang gobyerno ay pambansa, ang sakop at siya ang nagsilbing pangulo? Pagkatapos ay sinundan pa niya ito ng tanong na, ibabaliwala ba natin ang katotohanan sa kasaysayan? Ano ang napansin ninyo? Hindi siya direktang nagsasabing tama siya. Sa halip, pinag-iisip niya ang kanyang mambabasa. Ito ang tinatawag na rhetorical question o tanong na ginagamit upang hikayatin ang mambabasa na magnilay. Bilang isang mahusay na mambabasa,
Huwag lamang tayo basta maantig sa mga tanong. Suriin pa rin natin kung sapat ang mga ebidensyang inihain. Dahil sa argumentasyon, ang katotohanan ay hindi nakabatay sa dami ng emosyon, kundi sa lakas ng ebidensya at lohika. Hanggang sa puntong ito, nakita na natin kung paano nagsimula ang may akda sa paglalahad ng kanyang paninindigan at mga ebidensya. Ngunit sapat na kaya ang mga ito upang makumbinsi ang mambabasa? Sa susunod na bahagi ng ating aralin, ipagpapatuloy natin ang pagusuri sa natitirang bahagi ng teksto at aalamin natin kung paano niya pinagtibay ang kanyang argumento hanggang sa wakas. Praktikalidad ba o katotohanan? Ipagpatuloy natin ang ating pagbabasa. Sa bahaging ito, ipinakita naman ng may akda ang isang argumento mula sa kabilang panig. Sinasabi rito na may mga taong tutol sa pagkilala kay Andres Bonifacio bilang unang pangulo. Ngunit pansinin natin ang kanilang mga dahilan. Hindi nila sinasabing kulang ang ebidensya. Ang kanilang dahilan ay magiging mahirap daw itong ipatupad dahil kailangan baguhin ang mga aklat sa paaralan at maaari itong ikalito ng mga mag-aaral. Ngayon, huminto muna tayo sandali. Isipin ninyo ang tanong na ito. Kung ikaw ang papipiliin, alin ang mas mahalaga? Ang pagkapanatili ng nakasanayan o ang pagtanggap sa bagong katotohanan kung ito ay sinusuportahan ng sapat na ebidensya? Maraming salamat. Magkakaiba man ang inyong kasagutan, mahalagang tandaan na sa argumentasyon, hindi sapat ang personal na opinyon lamang. Kailangan may batayan ang ating paninindigan. Sa huling bahagi ng slide, nagtatanong ang may akda, dapat bang isakripisyo ang katotohanan sa kasaysayan para sa praktikalidad? Napakagandang tanong, hindi ba? Ito ay isang rhetorical question. Hindi ito nangangailangan ng agarang sagot. Sa halip, layunin nitong pag-isipin ang mambabasa. Ito rin ang isa sa mga mabisang paraan upang makahikayat sa tekstong argumentatibo. Ngayon naman ay tignan natin kung paano pinalakas pa ng may akda ang kanyang argumento. Sa slide na ito ay mas lumalalim ang argumento ng may akda. Hindi lamang niya ipinaglalaban ang pagkilala kay Andres Bonifacio bilang unang pangulo. Mas malawak pa rito ang kanyang gustong ipabatid. Basahin natin ang pangunahing ideya. Ayon sa teksto, ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay pagkilala rin sa unang manifestasyon ng isang pambansang pamahalaan na binuo ng mga Pilipino. Anong ibig sabihin nito? Ipinapahiwatig ng may akda na bago pa man mabuo ang Republika ni Emilio Aguinaldo, may umiiral ng konsepto ng pamahalaang Pilipino sa ilalim ng katipunan. Sa madaling salita, ang issue ay hindi lamang kung sino ang unang pangulo. Mas mahalagang tanong ay, kailan ba tunay na nagsimula ang sariling pamahalaan ng mga Pilipino? Mapapansin ninyo na ang argumento ay lumawak. Hindi lamang ito tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Ito ang isang katangian ng mahusay na tekstong argumentatibo. Hindi lamang ito tumitingin sa isang maliit na detalye. Iniuugnay nito ang argumento sa mas malaking issue. Para sa ating follow-up question, kung ikaw ang maggusulat ng argumentatibong sanaysay, alin sa dalawa ang mas magiging matibay? Sabihin lamang na si Bonifacio ang unang pangulo o ipaliwanag kung bakit mahalagang kilalanin ang unang pamahalaang Pilipino. Siyempre, mas magiging matibay ang ikalawa dahil mas malawak ang paliwanag at mas malinaw ang koneksyon ng argumento. Dito naman ay ipinapakita ang isa pang mahalagang argumento ng may akda. Sinasabi niya na ang konsepto ng gobyerno ay hindi lamang dapat manggaling sa iilang makapangyarihang tao. Bagkus, ang tunay na gobyerno ay dapat manggaling mismo sa bayan. Napakahalaga ng konseptong ito. Sa isang demokratikong bansa, ang kapangyarihan ay nagmumula sa mamamayan. Kapag kayo ay bumoboto, kapag tayo ay nakikilala sa mga usaping panlipunan, o kapag pinapahayag natin ang ating opinyon na may paggalang, ipinapakita natin ang prinsipyong ito. Mapapansin din natin na hindi lamang ebidensya ang ginagamit ng may akda, mayroon din pagpapahalaga. Binabanggit niya ang mga salitang puri, kabanalan, tunay na kalayaan, kaunlaran. Bakit kaya niya sinama ang mga ito? Dahil nais niyang hikayatin ang damdamin at pagpapahalaga ng mambabasa. Sa argumentasyon, hindi lamang isip ang kinakausap. Minsan, kinakausap din ang puso ng mga tao. Ngunit tandaan, kahit gumagamit ang damdamin, kailangan pa ring suportado ito ng katotohanan.
Narito na tayo sa huling bahagi ng tekstong ating sinusuri. Sa wakas, inilahad ng may akda ang kanyang pinakabuod na argumento. Ayon sa kanya, ang pagkilala kay Andres Bonifacio bilang unang pangulo ay pagbibigay ng katarungan sa taong tumulong bumuo ng bansang Pilipino. Pansinin ninyo, ito ang tinatawag nating konklusyon. Ano ang ginagawa ng konklusyon? Hindi na ito nagdaragdag ng panibagong ebidensya. Sa halip, pinagsama-sama nito ang lahat ng naunang argumento upang lalong makumbinsi ang mambabasa. Ito ang dapat ninyong tandaan sa pagsulat ng tekstong argumentatibo. Ang magandang konklusyon ay hindi inuulit lamang ang sinabi, nagbibigay ng malinaw na paninindigan, at nag-iiwan ng mahalagang mensahe sa mambabasa. Ngayon, balikan natin ang ating unang tanong kanina. Sa inyong palagay, naging matagumpay ba ang may akda sa panghihikayat sa kanyang mambabasa? Bakit? Ano ang kanyang pinakamalakas na ebidensya? Ano naman ang maaari pang idagdag upang lalo itong maging kapanipaniwala? Ito ang mga tanong na dapat laging itanong kapag sinagusuri ng isang tekstong argumentatibo.